Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mahigit 600 kaso ng hand, foot and mouth disease na itala sa Bulacan. Maximum SRP sa karne ng baboy nakatakdang ipatupad sa darating na Lunes. Issue sa Balikbayan Box tinalakay sa pagdinig ng Migrant Workers Committee ng Senado. BOC umaalma sa malawakang smuggling ng frozen mackerel. South Korean jet aksidenteng nagpakawala ng bomba sa bayan ng Pochen. Matinding aksyon laban sa online child abuse nais ipatupad. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, labis na tumaas ang bilang ng kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa Bulacan matapos pumalo sa 640 kaso ang naitala mula unang araw ng taon hanggang ika-22 ng Pebrero. Tumaas ito ng 1,000% kumpara sa 58 kasong naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. Nagpatupad na ng isang serye ng strategic intervention ang Provincial Health Office upang makontrol ang pagtaas pa ng kaso. Binigyang diin naman ni Governor Daniel Fernando ang kahalagahan ng sama-samang pagsisikap sa pagpuksa ng sakit at hinikayat ang mga Bulakenyo na manatiling aktibo sa pagsunod sa mga health protocol. Tiniyak naman ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang pagbibigay coverage sa mga magpapa-ospital dahil sa heat-related illnesses. Kasunod ng babala ng Department of Health at Pag-asa sa mapanganib na heat index, binigyang diin ng PhilHealth na saklaw sa benefit package ang mga kondisyon gaya ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. May benepisyong mahigit 12,000 piso para sa nakaranas ng heat stroke at heat exhaustion, habang mahigit 18,000 piso naman para sa heat fatigue na nangangailangan ng ospital. Samantala, nakatakda ng ipatupad ang maximum suggested retail price ng karne ng baboy sa darating na Lunes. Ayon sa Agriculture Department, kaugnay pa rin ito ng pagtugon sa mga kaso ng African Swine Fever at para rin maging abot kaya ang presyo sa mga consumer. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Magpapatupad ang Department of Agriculture simula Lunes ng maximum suggested retail price para sa karne ng baboy. Magiging 350 pesos kada kilo ang maximum SRP ng pork belly, habang 380 pesos naman kada kilo ang maximum SRP ng pork shoulder o kasim. Sisimula ng pagpapatupad nito sa Metro Manila at ilang mga rehiyon sa bansa. Paglilinaw ng DA, limitado lamang ang regulasyon para sa mga locally produced meat. Exempted din umano mga supermarket at hypermarket dahil sa kanilang mataas na operating cost. Ang naturang regulasyon ay kaugnay pa rin umano ng epekto ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, ang presyo ay naingkonsulta naman sa mga nagbebenta ng baboy, mapa-wholesale, retailers at traders. Kumpiyansa ang DA ng naturang regulasyon ay mas mapapatatag ang pork industry sa bansa, kasabay ng pagsiguro ng abot-kayang presyo sa mga consumer. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, dininig sa Senado nitong Huwebes ang kaso ng mga nawawalang seafarer na hanggang ngayon ay hindi pa rin tukoy ang dahilan ng kanilang pagkawala maging ng lugar na kinalalagyan ng mga ito. Tunghayan ang aking ulat. Nanindigan ang mga magulang ng isa sa mga nawawalang seafarer na si Ralph Anthony Bobiles na buhay pa ang kanilang anak. Sa feeling ko bilang isang tatay na ni Ralph, parang boy siya. Kasi wala naman na binibigay na sign or anuman kahit sa asawa, sa mga kapatid niya, sa akin, sa mama niya, wala po. Kaya
napakalakas ng pakiramdam ko na buhay ang anak ko. Ito ay matapos ang naging pagdinig nitong Huwebes sa komite na pinamumunuan ni Senador Rafael Raffy Tulfo. Si Ralph ay ang naiulat na marinong nawawala habang naglalayag sa Panama 3 buwan na ang nakalilipas. Batay sa investigasyon, wala pa ring update ang Department of Migrant Workers o DMW hinggil sa kung ano ang tunay na dahilan ng pagkawala nito maging kung nasaan na ito sa ngayon. Bukod kay Ralph ay ilan pang mga marino ang nawawala rin gaya ni Jimbo Kadungog at Vincent San Diego na hindi pa rin tukoy kung nasaan. Samantala, hindi naman tinatanggap ng DMW ang resulta ng investigasyon ng Panamanian authorities hinggil sa pagkawala ni Bobiles na sinasabing bigla na lang naglaho sa barko at walang indikasyon ng foul play. Kaya't mungkahi ni Senator Tulfo na dapat lahat ng domestic ship ay kinakailangang magkaroon ng CCTV nang sa gayon ay maging madali ang investigasyon sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari gaya nito. I-require mo lahat ng barko na maglagay ng CCTV. Doon sa mga railings, sa mga portals, sa mga bintana, mga gate na pwedeng talunan, whatever. Nang sa gayon, para kung may nangyari, pasahero man o tripulante, malalaman natin kung ano talagang itong nangyari. Ang mungkahing ito ay sinang-ayunan naman ni Kakdak. Mr. Chair, we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarers. Sa panig naman ng tatay ni Ralph na si Eli Bongalon Bobiles Jr., batay sa statement of facts na kanilang nakita, napakaganda umano ng relasyon ng kanyang anak sa lahat ng 21 crew na kasamahan nito. So walang indication na may problema siya sa mga kasamahan kasi nandoon na rin sa statement of facts na talagang maganda makasama yung anak ko. Kaya nga isa yon sa naging facts, ba't siya na-promote? Kasi ang promotion pala sa barko is kailangan maganda yung relation mo sa lahat ng crew. Dagdag pang pahayag ni Bobiles na kung sakali mang magkaroon na ng closure ang investigasyon, anuman ang maging resulta, kanila umano itong tatanggapin. Basta't mayroon lamang final report o findings mula sa mga otoridad nang sa gayon ay magkaroon na ng kalinawan ng kanilang pamilya kung ano ba ang tunay na nangyari. Bago ang pagdinig ay nauna nang humingi ng tulong ang tatay ni Ralph sa programa ni Tulfo. Samantala sa naturang pagdinig din kinumpirma ng DMW na natuntun na nila ang labi ni Jeric Bueno, isa sa mga marinong nawala habang naglalayag naman sa Brazil. Ayon sa kagawaran, ika-22 ng Pebrero nang matagpuan ang mga labi kasabay ng kanilang paghiling na magsagawa ng autopsy upang matukoy ang sanhi ng kamatayan ng marino. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, nasa 42 degrees Celsius ang pinakamainit na temperaturang naitala ngayong araw. Nakararanas ng matinding sikat ng init ang mga lugar ng Dagupan, Pangasinan, Iba, Zambales, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. Samantala, asahan namang mababawasan ng ilang lugar sa bansa ang mainit na panahon ngayong weekend. Susunod sa News Force. DepEd magdaragdag ng mahigit 2,000 non-teaching personnel. Bucor nagsagawa ng drug test sa mga kawani ng bilangguan para sa kaligtasan ng mga PDL. Balikbayan box issue, tinalakay sa pagdinig ng Migrant Workers Committee ng Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Nagpa
Nag-paabot ng pakikiramay at pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa pamilya ni Corporal Rovic Jun Boniao na nagbuwis ng buhay sa laban nito kontra NPA sa Misamis Occidental. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang nagpabatid ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng namayapang si Corporal Rovic Jun Baniao, isang sundalong nasawi sa sagupaan laban sa NPA sa Aloran, Misamis Occidental. Ayon pa kay BP Sara, labis ang kalungkutan niya sa pagpanaw ng militar, lalo na't iniwan nito ang kanyang 2 manliliit na anak. Sa nasabing pahayag, binigyan din niya ang sakripisyo ni Baniao para sa bayan at ang kanyang matatag na paninindigan laban sa mga teroristang grupo. Dito nagbigay pugay din siya sa dedikasyon ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Habang panawagan naman ni BP Sara sa publiko na kilalanin at bigyang halaga ang buhay na inialay ng ating mga sundalo para sa kapakanan ng sambayanan. Sa kabila nito, nagpaabot siya ng pasasalamat sa pamilya ni Baniao sa kanilang suporta sa kanyang paglilingkod sa bayan. Hinimok niya ang patuloy na pagkakaisa laban sa mga grupong lumalaban sa pamahalaan upang makamit ang tunay na kapayapaan. Nagpahayag din siya ng mga sakripisyo ni Baniao ay mananatiling inspirasyon para sa mga sumusunod na henerasyon ng mga taong nagtatanggol ng bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, tinalakay ng komiteng pinamumunuan ni Senator Rafael Tulfo ang issue sa mga balikbayan box na matagal makarating, gayon din ang mga hindi nakararating sa destinasyon nito sa Pilipinas. Naritong ulat. Separate accreditation process o hindi pagsasubject ng forfeiture. Ilan lamang yan sa mga nakikitang solusyon para masolusyonan ang mga balikbayan box na hindi nakakarating sa destinasyon sa Pilipinas. Ito ang naging pahayag ng Department of Migrant Workers o DMW matapos ang naging pagdinig ng Migrant Workers Committee ng Senado na pinamumunuan ni Committee Chair Senator Rafael Rafi Tulfo nitong Huwebes. Ang solusyong iminungkahi ng DMW ay batay sa pamungad na tanong ng senador kung saan napupunta at ano ang nagiging problema, bakit hindi kaagad nakararating o hindi nakararating ang mga padala sa destination address sa Pilipinas. Ayon sa paliwanag ni Migrant Workers Secretary Attorney Hans Leo Kakdak, batay sa kanilang pagkaunawa, lingid sa kaalaman ng mga OFW na ang kanilang binayarang door-to-door shipment ay hanggang warehouse lamang, kung saan ayon kay Attorney Kakdak, nagkakaroon ng lokohan sa pagitan ng provider at forwarder mula sa ibang bansa at sa Pilipinas dahil sa scam scheme ng mga consolidator abroad maging sa local counterpart nito na deconsolidator sa Pilipinas. Apparently, nagkalokohan between the provider, forwarder dun sa ibang bansa at dito sa ating bansa. Kaya't naiipit sa mga warehouses dito sa Pilipinas at hindi makadiretso dun sa pupuntahan. Habang ang mga hindi naman nakararating na balikbayan box ay na-forfeit at nasasubject for auction sa kadahilan ng hindi ito bayad sa Pilipinas, kaya't isa sa mga mungkahing aksyon ng customs. Yung counterpart ng deconsolidator dito sa Pilipinas hindi nagbigay ng process dito sa Pilipinas po. So yun po yung na-abandon or na-forfeit ng Bureau of Customs. Pero meron na kaming deed of donation na wino-work out with DMW na instead of i-forfeit or i-abandon yung mga balikbayan boxes na nagkakaproblema, ito-donate na lang po sa DMW. Tugon ni Tulfo na sana ay hindi na umabot pa sa deed of donation, bagkus ay sampahan na ng kaso ang mga hindi accredited na deconsolidators. So ngayon, yung mga hindi accredited na deconsolidators dito, mag-isa abroad, sampa ng kaso, pasara. Isa pang mungkahi ni Tulfo ay ang pagkakaroon ng special lane para mapabilis ang pagdating ng mga cargo sa destinasyon nito sa Pilipinas. Kaya't pagbibigay diin ng DMW sa mga mungkahi nitong solusyon, hindi po siya ordinaryong commercial, hindi po yung value ng boxes ang tinitignan natin. Yung personal na connection ng
ating OFW na ipapadala sa kanilang pamilya. Kaya po nga, unang-una, separate accreditation. Pangalawa, kung pwedeng isubject natin sa compulsory insurance. Pagka nawala, babayaran talaga ito ng insurance company. Yung insurance premium ay dapat bayaran naman nung consolidator at deconsolidator at no cost to the OFW. Pangatlo po, dapat hindi ito sinasubject sa forfeiture. No? Kung hindi nabayaran yung fines o kaya yung fees dito po sa atin, dapat po hindi siya sinasubject sa auction. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailan ang Bureau of Customs ay umaksyon laban sa misdeclaration ng frozen mackerel na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Matapos nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Manila ang 19 na container vans na naglalaman ng frozen mackerel na idineklarang iba't ibang frozen food products, naglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa mga kargamento at kasalukuyang iniimbestigahan ang mga posibleng lumabag sa batas. Ayon sa ahensya, maaaring maharap sa kasong unlawful importation at misdeclaration sa ilalim ng Custom Modernization and Tariff Act ang mga responsable sa smuggling. Bunsod dito, nakipag-ugnayan na din ang ahensya sa Department of Finance upang maisampa ang kasong kriminal alinsunod sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa ilalim din ng batas na ito, ang malakihang smuggling ng produktong pang-agrikultura ay may tuturing na heinous crime na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Samantala, patuloy na pinalalakas ng BOC ang kampanya laban sa smuggling bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maprotektahan ang sektor ng agrikultura. Sa pamumuno naman ni Commissioner Bienvenido Rubio, paigtingin pa ng BOC ang mga border control measures at intelligence operations laban sa mga iligal na kalakalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matagumpay naman na naisagawa ng Sablayan Prison and Penal Farm o SPPF ang mandatory random drug testing para sa kanilang uniformed, job order at civilian personnel bilang pagsunod sa pambansang patakaran para sa isang drug-free workplace. Sa kabuwang 507 sumailalim sa pagsusuri, lumabas na negatibo ang lahat sa paggamit ng ipinagbabawal na droga na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa integridad at profesionalismo. Patuloy na isinusulong ng SPPF ang ganitong mga programa kasama ang regular na drug testing at edukasyon upang mapanatili ang isang ligtas at disiplinadong kapaligiran sa kanilang institusyon. Samantala, nag-renew at muling mag-hire ang Department of Education ng non-teaching personnel para patuloy na mabawasan ang trabaho ng mga guro. Ayon sa DepEd, kukuha muli ito ng 7,062 non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Matatandaang noong nakaraang taon ay 5,000 lamang ang hinar ng DepEd. Layon nito na tanggalin ang mga administrative tasks sa mga guro para makapag-focus na lang sa pagtuturo. Susunod sa News Force. QC, iminungkahi ang agad na pagpapakonsulta kontra dengue. South Korean jet, aksidenteng nagpakawala ng bomba sa bayan ng Pochen. Matinding aksyon laban sa online child abuse, nais ipatupad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Nais ng Citizen Watch Philippines ang pagpapatupad ng matinding aksyon laban sa online child abuse sa kadahilan ng naging pangunahing pandaigdigang source ng child sexual abuse material ang Pilipinas. Sa ulat ng International Justice Mission
Nasa mahigit 500,000 menor de edad sa bansa ang naging biktima ng online child abuse. Ayon sa co-convenor ng grupo na si Kit Belmonte, kinakailangan ng mas mahigpit na regulasyon sa digital platform, mas matibay na pandaigdigang ugnayan sa pagpuksa ng ganitong krimen at mas pinaigting na pagsisikap ng mga magulang na i-educate ang kanilang mga anak. Giit ni Belmonte, habang ang mga telecommunication firms, internet providers at technology companies ay gumawa na ng hakbang sa pag-block ng illegal content online, marami pa umanong kailangang maipatupad. Sa kabilang banda, mariing iminungkahi ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ang maagap na pagpapakonsulta sakaling makaranas ng mga sintomas ng dengue. Ito ay bunsod ng muling pagtaas ng bilang ng mga namatay dulot ng dengue mula unang araw ng taon hanggang ika-5 ng Marso. Sa kasalukuyan, nakapagtala na ng 12 death case ang lungsod kung saan 10 sa mga nasawi ay mga menor de edad na 17 taong gulang pababa. Dagdag pa ng ESD na isa ang pagkaantala ng medikal na konsultasyon sa mga pangunahing kadahilanan sa paglubha ng kaso ng dengue na kadalasang nauuwi sa kamatayan. Kaya't sa oras na makaranas ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal, pagsusuka at mga pantal, magpakonsulta na agad sa doktor. Inaabisuhan naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mga incumbent officials na muling tatakbo ngayong halalan at tanggalin ang kanilang mukha sa mga ipinapagawang proyekto ng kanilang lokal na pamahalaan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maituturing itong election propaganda na ipagbabawal sa panahon ng kampanya sa darating na katapusan ng Marso para sa mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Sakaling lumabag, posible silang maakusahan ng abuse of state's resources o ang maling paggamit ng mga material, tao at budget para lamang makapanlamang sa elektoral. Magandang balita naman sa ngayon, sapat o stable pa rin ang supply ng tubig sa kabila ng nararanasang mainit na panahon sa bansa. Ito ang tiniyak ng pamahalaan sa pagsasagawa nito na mahakbangin na maiwasan ang kapos na supply ng tubig araw-araw. Binigyang diin din ng pamahalaan na wala pang opisyal na deklarasyon ng pagsisimula ng El Nino kung kaya't kampante ang gobyerno na nakararaos ang mga Pilipino sa pagtuon sa mga alalahanin tungkol sa potensyal na pagrarasyon ng tubig. Aksidenteng nagpakawala ng bomba ang fighter jet sa isang civilian district sa South Korea. Wala namang nasawi, ngunit 15 ang sugatan sa naturang insidente. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Isang malakas na pagsabog ang gumulat sa bayan ng Pochen na isang civilian district sa South Korea. Aksidente kasing nagpakawala ng mga bomba ang 2 South Korean fighter jets. 8 Mk-82 na bomba mula sa 2 KF-16 fighter jet ang sumira sa ilang kabahayan sa naturang lugar. 15 ang sugatan at 2 dito ay nasa seryosong kondisyon. Ayon sa Defense Ministry ng South Korea, nangyari ang aksidente dahil sa maling coordinates na inilagay ng piloto. Ang naturang mga fighter jets ay nagsasagawa ng one-day firing military exercise kasama ang Estados Unidos. 2 residential building, isang simbahan at cargo truck ang lubhang nasira dahil sa naturang pagsabog. Kaagad namang ipinag-utos ang pansamantalang itigil ang naturang joint exercises habang iniimbestigahan ang aksidente. Ikinabahala ito ng mayor ng naturang lugar at iginiit na dapat itigil ang naturang military exercises hanggat hindi nasisiguro na magiging ligtas ang mahigit 140,000 na mga residente ng lugar. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mahigit 600 kaso ng hand, foot and mouth disease na itala sa Bulacan.
Maximum SRP sa karne ng baboy nakatakdang ipatupad sa darating na Lunes. Issue sa Balikbayan Box tinalakay sa pagdinig ng Migrant Workers Committee ng Senado. BOC, umaalma sa malawakang smuggling ng frozen mackerel. South Korean jet aksidenteng nagpakawala ng bomba sa bayan ng Pochen. Matinding aksyon laban sa online child abuse, nais ipatupad. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. At iyan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.